Hello, Kuwait! Good evening! Parang ano lang. Parang nasa Miss Philippines lang. O yan. Well, anyway, March 27? 27 na ngayon. Oh my gosh. Ang hirap naman. Ayan. So, March 27 na. Ay! 9 months na ako. So, yun. Malapit na. 9 months na. So, 9 months na nandito sa Kuwait and I am happy dahil sa 9 months ko, hindi pa ako napapagalitan. No, yun, hindi pa ako napapagalitan ng aking madam. And of course, yun, 5 dinar lang pala yung ano ko. 5 dinar lang yung hadiah ko. Yun. Pero, happy ako kasi hindi pa ako napapagalitan. Hindi pa nagsusungit sa akin ng madam ko. Kumbaga sa ano ay wala pa. Wala pa akong disappointments. Disappointments, yon. Well, anyway, sa 9 months ko dito kay la madam, parati lang akong masaya. May konting lungkot naman, syempre, dahil yung mga moment na kailangan na katabi mo yung mahal mo sa buhay, wala. May konting lungkot, pero I am actually happy, not because of the hadiah, but because of yung feeling na tinatrato ka ng maayos, yung buhay mo is maayos. May trabaho ka, may sweldo kang maayos, may amo kang maayos ang trato sa iyo, 'di ba? Hindi pa ba pagiging ano 'yun sa ano mo, privilege pa 'yun sa iyo, 'di ba? Yung mga ganung bagay. So, I am happy and grateful for every day. Siyempre, nandiyan yung pagmamahal ng aking pinakamamahal na asawa. Yun. Siyempre, laging nandiyan yung ano, may backup ako palagi. So, ayun, and lagi lang ako nagdarasal na hindi magbago yung treatment sa akin ng aking bossing. So, yun nga. Parati ko sinasabi, lahat ng sasabihin niya, yes lang ako ng yes, 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 yes. Walang no sa akin. Sige, yes, 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 yes. Oo. So, yun. So, kahit paano, hindi siya bonggang madam, pero mapapa-thank you ka talaga. Dahil, 9 months na ako, pero never pa ako nasigawan, nasabihan ng masakit na salita, nasabihan ng pangit na salita, diba? So, yun. Sana all. Oo. So, ayun, magna 9 months na ako, ilang araw na lang 9 months na ako, pero yun, hindi pa rin nagbabago si madam ko, and pinagpipray ko na wag siyang magbago. Sana hanggang matapos yung aking kontrata, ganun pa rin siya, diba? So, yun. I'm so blessed. Yeah. I'm so blessed dahil sa mga nangyayari sa buhay ko. And of course, patuloy pa rin yung pangarap ko sa buhay. Natutupad unti-unti kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay ko. And for sure, sa mga darating pang araw, mas magiging close-closean kami ni madam ko. Close-closean, ayun. So, siyempre, kahit maraming boom 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 dito, hindi ko pa rin ipagpapalit yung buhay ko rito kaysa sa Pinas. Mas mahirap na sa Pilipinas ka. Alam mo yun, problema ka sa lahat ng bagay. Ang mahal ng gas. Actually, yung gas sa Pilipinas umabot na ng 130. Ano yan, per liter yan. Tapos yung bigas mahal na, and lahat na mahal na. So, alam mo yun, mas gusto kong nandito ako, na nagtatrabaho at makatulong ako. Yun. Dahil nga mas mahirap, wala kang kakainin. wala kang pera, wala kang panggastos. Alam mo yun.
Ang trabaho nakakapagod. Oo, alam natin yan, nakakapagod. Pero katumbas ng pagod na yun, makakakain yung pamilya mo, makakatulong ka, 'di ba? Kaysa sa uwi ka na Pilipinas, dagdag ka pa sa problema, alam mo 'yun. And magkano lang naman ang sahod sa Pilipinas para umuwi ka pa, 'di ba? O hindi ka naman minamaltrato ng amo mo, hindi ka naman tinatratong ewan, 'di ba? So, wag na. Kaya ako, wala akong balak umuwi. Kasi nag-iipon pa ako for the near future. Future. Oo. Well, yun nga lang. May konting ano lang tayo, syempre hindi natin kasama yung mahal natin sa buhay. Syempre may ano tayo, konting dinadamdam na ay, hindi natin siya kasama. Anniversary namin, monthsary namin. So yun. Yun lang, pero natotolerate naman yung mga ganyang bagay. And of course, kung nauunawaan naman ang partner mo, 'di ba? Mas magiging magaan ang mas magiging magaan yung sitwasyon. Ayun. So, depende na kasi yan kung stress ka na sa trabaho, and then stress ka pa sa sa partner mo, walang mangyayari sa buhay mo. Ganun ka yung mo, walang mangyayari talaga. So, ikaw bilang naandi dito ka sa lugar kung saan merong bumbum pau-pau. Bumbum pau-pau. Yun. Kung saan yung merong putukan, barilan, kung ano-ano man yan. Ikaw, ilagay mo yung sarili mo na, ay, kailangan maging kalmado ako sa buhay. Wag uuwi. Walang uuwi hanggat hindi natatapos ang kontrata. Diba? So, yun. Well, anyway guys, lahat naman tayo nagdaraan sa mga ganyang sitwasyon. And ako ganun din ako. Pero I am thankful kasi yung aking partner is hindi nagbibigay ng stress sa akin. And of course, yung aking extended family, support lang yan. So yun, may backup ako palagi. Kahit sabi mong stress na ako sa sitwasyon ko, pero buka lang akong ewan, pero hindi po ako na-stress. Ako po'y parating nagpapasalamat sa lahat. Siyempre, sa aking mga backup, marami akong backup. So, hello! So, yun. Well. Tapos ng Ramadan, and ang hadiah ko ay 5 dinar. Oo, sa Pilipinas yan, kulang-kulang 1,000. Ayan, yung 5 dinar. Kasi mataas ang palitan ng dinar. So, yun. Pero kahit mataas ang palitan ng dinar, walang tinama yan tungkol sa sa gas. Pagka pinull tank mo yung yung motor mo, kulang pa yan. Kulang pa yan. Sobrang kulang pa yan. Kasi ang taas na ngayon ng gas, 120, 130. Ganon. Tapos yung bigas pa. Buti kung gas lang yan, di ba? So, yun. Well, iba-iba tayo ng feeling, iba rin ang feeling ko, iba rin yung feeling nila. So, siguro meron silang sakit sa puso or something. Kaya hindi nila kinakaya yung bomba rito, bomba roon. So, yun. Well, ako naman, meron ako sakit sa puso. Meron naman talaga. Pero may sakit din ako sa utak. Kaya hindi nagtutugma. May sakit lang ako sa puso, pero mas matindi talaga yung sakit ko sa utak. Kaya ganon. So, okay na yan. Kahit sabihin mong mayroong bombahan, safe pa rin ang Kuwait. Lahat ng nangyayari dito sa Kuwait is wahala na ang mga Kuwait Army. Magagaling sila. Kaya tayo magpasalamat sa mga armed forces dito sa Kuwait. So, yun. Well, anyway, thank you sa lahat ng mga taong parating nagdarasal sa sitwasyon ko dahil hindi po biro na nandun ka sa gitna ng missile. Oo, tas may iisip mo, ay, bakit ganito? Oo, so yun. Well,
alam mo naman ang buhay ng ano ng OFW pag napuyat ka kinabukasan antok-antok ang hirap magtrabaho. Nung unang bombahan dito, talagang natatakot ako. Oo, natatakot ako. Pero ngayon nabubwisit na ako. Buisit talaga yan, ano na yan. Pag may narinig na talaga ako sirena, napipikon na ako, nabubwisit na ako kasi nga napupuyat ako. Tapos kinabukasan, 'di ba? Ang hirap kumilos ng antok ka. Kasi nga napupuyat ako. Ingay! Tapos kasunod pa yung ano, bomba-bomba rito, bomba roon. Sunod-sunod pa naman kung kailan kayong patulog ka. Doon sila ano. Hindi sila napipigilan ng ulan, promise. Ang lakas ng ulan pero bombahan talaga sila. O, to the max. So, nakakapikon. Dahil nga, pipilitin mo yung sarili mong matulog. Hindi na talaga. Pag once na nagising ka na. Wala na. Wala nang kasunod. Kaya nagtutuwad-tuwad ka na lang sa ano. Hindi ka na talaga makatulog. So, ikaw puyat. Puyat ka, tapos nagtatrabaho ka, nakakahilo. Nakakapikon. Kala nyo natatakot ako sa bomba. Hindi, napipikon ako. Napupuyat kasi ako. Oo, ganun. Well, so sa aking extended family dyan sa Bicol, thank you all so much for praying. Yon, malaking tulong yan para sa sitwasyon ko. And syempre sa aking pinakamamahal na asawa, I love you so much, Mr. ko. And thank you so much for loving me and staying in my life. So yun, good night, Kwait. Hello, Madam Marie Chris. Thank you, Madam Marie Chris. Laging support ko yan eh. Support system ko yan si Madam Marie Chris. O yan. Thank you so much. And God bless everybody. And good night, Kuwait. Good morning, Philippines. And if you ever come across to my YouTube channel, do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, Josephine Amanda Cachuela. Yan. Thank you so much for not watching. Bye!